So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, pag-uusapan natin kung talagang mag-overheat ang automatic transmission natin kapag naka-neutral tayo. So etong video na to, ginawa ko kasi may mga kumakalat online na kapag nilipat daw sa neutral ay mag-overheat yung automatic transmission natin. So sa video na to, makikita nyo kung paano ko i-perform yung checking ng AT fluid, yung pinaka-temp niya, check natin yung temperature niya, kung talaga bang mag-overheat, kung ano yung pagbabago sa drive at saka sa neutral. Interesting ito mga paps, panoorin nyo hanggang dulo kasi magugulat rin kayo sa magiging resulta ng test. Kahit ako, medyo nagulat. So, simulan na natin to mga paps. Bali, eto mga paps, ang mga sasabihin ko ay base lamang sa result ng OBD scanner na to at base lamang sa repair manual ng dalawang transmission na tinest ko. So bali ang tinest kong transmission ay Toyota Vios sa Nissan Sentra. So ang transaxle assembly niyan sa Vios ay U340E. Yan, ito yan. Tapos sa Nissan Sentra naman, ito sa N16 RE4F03B. So yan yung code mga paps. So para sa Vios, Yaris na na conventional transmission, hindi CVT at saka sa N60 sa Nissan Sentra. So ganito mga paps, so automatic transmission natin, yung pinaka ATF natin, meron yung normal operating temperature na 50 to 80 degrees Celsius. So yung normal operating temperature. Pero meron din niyang tinatawag na minimum saka maximum. So ano ba yun? Ito yung minimum na temperature niya, negative 40 degree hanggang 215 degrees Celsius. Sa iba't umaabot ng 220 degrees Celsius. So yan yung pinaka minimum and maximum. Ngayon, syempre, pag umabot na yan ng 215, alam na natin ibig sabihin nun, overheat na yung transmission natin. Obvious naman mga paps eh. Siguro magkaroon tayo ng, ng allowance around 150. Pag umabot na ng 150, yun, mag-alala na tayo. Posibleng pa-overheat na yung transmission natin kasi masyado nang mainit yun. Okay, malinaw na tayo sa mga temperature mga paps. Ngayon dito tayo, ito, kailangan ko itong explain eh. Itong sinasabi ko dito ay base sa repair manual at saka sa mga dapat gawing test para malaman kung may problema sa automatic transmission. Sa automatic transmission kasi, meron niyang isang testing na pine-perform para malaman kung ano yung particular na clutch ang may problema. Sa mga clutches ba yung may problema or sa torque converter? So basically, ang ginagawa nila dyan ay gumagawa sila ng stall test. Okay, ano ba yung stall test? Ito mga paps, wag yung gagawin to. Siguro gagawa ko ng separate na video para gawin to kasi medyo nakakatakot, delikado rin kasi. Baka mamaya kumalag yung or maparangkada kayo eh. So, ang stall test ganito. Ang gagawin choke yung yung apat na gulong, haharangan apat na gulong, tapos ang gagawin mo, syempre dapat nasa normal operating temperature na yung ATF mo, tapos ang gagawin mo, ipepreno mo, nakapreno ka, naka-hold ng preno, hold, tapos i-accelerate mo ng todo yung yung throttle mo, yung gas mo. Halimbawa, nasa drive ka, ang gagawin mo, ipepreno mo ng todo, tapos pupush mo na yung gas mo ng todo. Huwag lalagpas dapat ng 5 seconds. Within 3 to 4 seconds to 3 to 5 seconds, bibitawan mo. Titingnan mo yung pinaka RPM mo, kung saan papalo. Example, naka-hold yung preno mo, tapos pinul throttle mo, ang pumalo yung RPM mo. Halimbawa lang naka-drive ka, 2,000. So, gagawin mo, titingnan mo yon yung RPM mo, tapos nun, ikukumpara mo sa specification ng repair manual. Halimbawa, nakalagay sa repair manual, pag ginawa mo yung stall test na yon, ang makukuha mo dapat ay nasa halimbawa 2,500 nakuha mo lang 2,000. So mababa, 'di ba? Low. Ang gagawin mo nun, mayroong mga particular na parts na dapat mong i-check. So nakalagay yun sa repair manual. Siguro magkakaroon ako ng separate na video tungkol doon. Pero sinabi ko lang 'yon kasi may i-relate ako doon sa part ng stall test. Sa stall test ng Vios, step-by-step procedure ng stall test niya, hindi naka-indicate na kailangang ilagay sa neutral para mag-cool off. Okay, ganito. Sa stall test kasi, natural yan, iinit talaga yung yung ATF natin. Kapag tinapakan natin yung gas ng full throttle, tapos pinipigilan natin, natural, syempre, nakadrive tayo, iinit talaga yung natin, yung ATF natin.
Mamaya, medyo talagang nagulat ako sa nakuha kong resulta Ganun talaga yung nangyayari. Ito sa repair manual ng Nissan, kapag gumawa ka ng stall test, bawat stall test na gagawin mo, halimbawa, nag-stall test ka sa drive, tapos pupunta ka sa stall test ng 1, 2, reverse, basta yung susundin mo yung step-by-step procedure, bawat stall test na nakumpleto mo, halimbawa sa drive, sa 2 o sa 1, pag nakumpleto mo yung sa drive, ang magiging bago huling step, ang gagawin mo, kailangan mong ilipat sa neutral at i-idle mo siya ng at least 1 minute para lumamig yung ATF. Eto, tingnan nyo to mga paps Yan, eto stall test to ng Nissan. So, kailangan talaga na ilagay sa neutral para mapakul yung ATF. Standard procedure. Ngayon, dito naman sa stall test ng Vios, wala akong nakita na kailangan ilagay sa neutral. Okay? So, gawin mo lang yung stall test sa drive, ganyan, pero walang nakalagay na dapat mo ilagay sa neutral para makul yung ATF. Eto mga paps, kaya ko kanina sinasabi na medyo nagulat ako sa result kasi hindi ko rin in-expect Sa tingin ko, mga paps, panoorin nyo na yung video. So, okay mga paps, ganito, etong gagawin ko ay para mapakita sa inyo kung anong nangyayari sa oil temperature natin kapag naka-neutral at kapag naka-drive tayo. Okay? So, tingnan natin to mga paps. Titingnan natin kung mas napapababa ba ng drive or ng neutral yung oil temperature natin. Tingnan natin to mga paps. So ito yung yung temperature ko 88.12. Nakapark ako. So basically parang neutral na rin 'yan. So ayan siya. So ayan. Tingnan natin kung ayan, tumaas, kung mapapababa niya. Yan. Okay? So ayan siya. So ito yung oil temperature to mga paps, oil temperature ng ATF. So, ayan, 88.75. Ngayon, ang gagawin ko, ililipat ko yan sa drive. Tignan natin mangyari. So, nakita nyo, napababa niya, 88.12. Antayin pa natin. Eighty-eight point 75, 88.12, yan. Ngayon, tignan natin to. Ililipat ko sa neutral. Yan, naka-neutral na. Tignan natin kung mapapababa niya yan. So, naging 89.37. Tingnan natin.
So nakikita nyo, ayaw bumaba ng temperature. Ngayon tatry ko ilipat sa D. Yan, naka-drive na ako. Tignan natin kung ano mangyayari dito sa temperature na yan. Tignan nyo. Nakita nyo, bumaba siya ng konti tapos bumalik ulit. Yan, naging 88.75. Bumaba siya ng konti mga paps kapag naka-drive. So okay mga paps, gagawin natin ngayon dito, itetest ko yung yung ATF temperature nitong sasakyan na to. Ito N16 Nissan Sentra RE4F03B yung transmission nito. Ngayon, sa ibang sasakyan kasi, ang nasusukat natin is yung yung actual na temperature. Halimbawa, 50 degrees Celsius, 60 degrees Celsius, Celsius na siya, minsan Fahrenheit. Dito naman, sa ganito sasakyan, ang makukuha natin dito sa scanner ay voltage. Pero yung voltage na yon, merong katumbas yon kung anong temperature tayo. So, halimbawa, may nakuha akong 0.5, yung 0.5 na yon, around 80 degrees Celsius. Merong graph sa repair manual ng Nissan Sentra, pero gumawa na rin ako para para may reference. So basically ang nangyari, yung voltage na yun, dapat natin convert sa temp. Yung reference niya nasa repair manual ng Nissan Sentra. So kung mapapansin nyo to, ito yung voltage, ito yung temperature. Kung mapapansin nyo, habang tumataas ang voltage, yan, lumalamig yung temperature. Habang umiinit, bumababa yung voltage, down, yan, umiinit yung temperature. Example, ito 0 degrees na, 0 voltage na, yan, 160 degrees na. Pasensya na yung drawing mga paps ha. Gamit yung scanner, tingnan natin ha. Naka-drive ako niyan. Baka sabihin nyo naka-drive yan, drive, yan. So ito, gamit yung scanner. So ang nakukuha ko rito is 1.25 volts, ayan, 1.25 volts, ayan, fluid temp, ayan, unit voltage. So sa 1.25 volts, around dito yan. So kapag inano mo yan dito, so kung di ako nagkakamali, nasa 30 degrees Celsius. Ganon. Pasensya na sa drawing ko ha. So ganon yan, 30 degrees Celsius. Ngayon, gina natin ibaba ko uli. Kasi ito, kailangan i-refresh 1.25. Yan, 1.25 talaga. Try ko nga i-grab. Sablay kasi graphing nito Kailangan mag-refresh ka, 1.25. Ngayon, tingnan nyo gagawin ko Lilipat ko to sa, sa neutral. Yan ito mangyari ha. Yan. Yan ito na. So 1.25, ayan siya. Yan ito na. Kapag tumaas yung voltage niya, ibig sabihin lumamig siya ng konti. Okay, so tingnan natin. So 1.25 1.25. Ibaba ko para ma-refresh. Tapos select uli yan, F3. So nakita nyo nangyari from 1.25 1.25 naging 1.28. Okay? So ang ibig sabihin nun, tumaas yung voltage niya. Pag tumaas yung voltage niya, lumamig ng konti yung yung temperature. Okay? So i-refresh ko ulit. Pasensya na sa scanner ko. Kasi sablay itong graphing na to Yan. Fluid temp yan at fluid temp SE yan. Check ulit. 1.28. Okay. So try ulit natin. So 1.28. Lipat ko ulit sa sa drive So yan. Lipat ko sa drive.
Okay, tingnan natin. So, pag nilipat ko sa drive, tingnan natin kung bababa yung voltage. Okay, pag bumaba yung voltage, iinit. Ibig sabihin, nadagdagan yung init ng ano natin, ng ano natin, ATF natin. Okay, so yan. Naka-drive na to. Ano, sabihin nyo, niloko kayo eh. Tignan nyo. Yan, drive yan. Ano. So, tignan nyo. Ngayon, tignan natin. I-ano ko to. Yan. Para makita nyo. Yan. O, so okay. Okay, so 1.25. Bumalik siya sa 1.25. Okay? So, ibig sabihin nun, uminit yung ano, yung ATF natin. So, okay na tayo mga paps. Ito sa RE4F03B. Okay, sa Nissan Sentra, sa N16. So, okay mga paps, ito, ayan, nakadrive ako. I-retest ko to mga paps para makita nyo. Baka sabihin nyo kasi, hindi ganun kainit yung temperature, kaya ganun sablay yung reading. So, ito, ang nakukuha kong value ay 0.51 volts. So, ang katumbas niyan ay around 80 degrees Celsius. Ngayon, ito, titignan natin ang magiging movement ng temperature nito kapag nilipat natin to sa neutral. So, nakadrive ako mga paps, nakadrive yan I-refresh ko lang to para makita nyo. Tingnan muna talaga natin kung anong value Okay. 0.51. So, titingnan natin kung bababa to kapag nilipat sa neutral. Yan. Okay, naka-neutral. Antayin natin. So, ito, kapag tumaas yung voltage niyan, ibig sabihin nun, yung temperature niyan kahit paano, napalamig niya. Okay? So, tingnan natin. Naka-neutral yan. Tignan natin kung tataas ang voltage nito. Hintay lang tayo. Neutral. So, refresh natin. So, nakita nyo, 0.51 kanina, diba? Tapos naging 0.52. So, ibig sabihin yan, kahit paano, tumaas yung voltage yan. At syempre, pag tumaas yung voltage yan, merong konting pagbabago sa temperature ng, ng ATF natin. Sa case nito, pag tumaas ang voltage, kahit paano, napa-cool down niya yung ATF temperature. So, ayan, 0.52. Okay? So, tingnan natin ulit. So, ayan siya mga paps. Neutral pa rin yan mga paps, neutral. Ayan, neutral yan. Sabihin nyo Hintayin natin. Okay. So, natin yan. Refresh natin. Tapos ulit. Point 52.
tignan pa natin kung ano mangyari. Yan, nire-refresh ko mga paps para makita natin kung may magbabago. Hintay natin. .52. So, naka-neutral ako mga paps ha. So, ayan mga paps, nakita nyo, naging 0.53, ibig sabihin yan, tumaas yung voltage niyan. So, meaning nun, lumamig kahit paano yung ATF niya, napa-cool down kahit konting value lang. So, kitang-kita naman yan mga paps, 0.53. Okay, so naka-neutral yan. So, ayan. Okay mga paps, ayan siya. Ayan yung retest ko. So mga paps, nakita nyo yung dalawang video. Nakita nyo yung movement ng ATF, yung temperature, yung pagbabago ng temperature kapag naka-neutral sa ka-drive. Medyo nagulat ako pagdating sa BIOS kasi kapag sa BIOS, naka-neutral ako, mas tumataas ng konti yung temp, mas umiinit siya. Pero pag naka-drive na ako, mas lumalamig yung temp. So pang nangyari, neutral, parang painit siya. Pag drive, parang lumalamig ng konti. Okay? So, medyo nagulat ako sa result na yon. Pero sa kabilang sasakyan, sa Nissan, kasalungat nun. So, sa Nissan naman, kapag naka-drive, mas umiinit yung temperature. Kapag naka-neutral, mas lumalamig. Okay? Doon ako nagulat mga paps. Kasi, ang ina-expect ko kasi, kapag naka-drive tayo, tapos nun, i-neutral natin, mas lalamig yung ATF. Ito yung nangyayari. Pero hindi ko ina-expect to sa Toyota Vios. Dito, kapag naka-neutral, umiinit ng konti. Dito naman pag neutral, napapalamig niya. So, ang tingin ko magandang sagot dyan, yung pagtaas ng temperature ng ATF, kapag naka-neutral or drive, nakadepende sa transmission. Although, na tinest natin pareho to, wala naman nag-overheat. Okay? Wala namang nag-overheat dito mga paps. Bakit siya hindi nag-overheat? Sa dalawang test na to, ang nakatulong dito mga paps, para hindi mag-overheat yung transmission natin at mapalamig yung
tawag dito, yung pinaka ATF natin ay dahil sa oil cooler. So mga paps, hanggang dito na yung video na to. Sana itong video na to, naging aware tayo kung ano ba talaga ang nangyari, ano ba talagang nagiging temperature ng ATF natin sa loob ng transmission natin kapag naka-neutral tayo at naka-drive tayo. Paano mga paps, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng ganitong basic na video. Huwag nyo rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.